Dahil sa dalawang magkasunod na administrative at criminal complaint mula sa Office of the Ombudsman laban kay outgoing Cebu Governor Gwen Garcia, naniniwala ang gobernadora na ito'y planado raw at sinadya para sapilitan siyang masuspinde at hindi nito makumpleto ang kanyang termino. Tinutukoy sa ginanap na press conference sa Kapitolyo nitong Miyerkules, Mayo 21, ang isang suspension order na inilabas ng Ombudsman laban kay Garcia noong Abril 23 taong kasalukuyan. Bagamat naglabas ang Court of Appeals ng 60-day Temporary Restraining Order o TRO na siyang nagbigay daan para pansamantalang ipatigil ang implementasyon ng naturang suspensyon. Nakatanggap din ito ng reklamo noong Oktubre 22 taong 2024 mula sa isang Michelle Osmeña kaugnay sa Cebu Bus Rapid Transit o CBRT project. Ayon kay Attorney Elaine Bathan, abogada ni Garcia, kahina-hinalang timing ng huling reklamo dahil ito'y isinampa ilang sandali lang matapos may basura ng Office of the President ang naunang reklamo mula kay dating Cebu City Mayor Mike Crama, kaugnay naman sa cease and desist order na laban sa CBRT construction. Pero atong nasinati nga ang Office of the President miingon namang gyud nga way nabuhat nga sayop si Governor Garcia on the matters pertaining sa BRT. O kung ang kaso kabahin sa grave misconduct, neglect of duty, o dishonesty, di po na maodere sa kaso. So, wa gyoy rason nga mulusot pag yun yung preventive suspension. Kasabay nito, ipinakita rin sa publiko ang mga kaduda-dudang pagkakakilanlan ng reklamante dahil umano sa mali-maling ID number at peking impormasyon na ginamit sa paghain ng reklamo. Para kay Rory John Sepulveda, legal consultant ng Kapitolyo, bahagi ito ng planong patalsikin si Garcia bago matapos ang kanyang termino dahil naresolban na raw ng Office of the President ang hinggil sa CBRT project. Finish the term because her term ends on June 30 at noontime. Dili man ends during election day. And these are this group that's out to deprive her of that. Sa pahayag ni Sepulveda, seryosohin umano ng kanilang kampo ang nasa likod ng mga malisyosong reklam na ito. We have only one incumbent governor now in the province of Cebu. And if you try these tactics, you will expect a good fight from the camp of Governor Gwendolyn Garcia. Ayon naman kay Attorney Ben Cabrido, asahan na lang ng mga nasa likod ng mga reklamong ito ang countercharge na inihahanda ng legal team ni Governor Gwen para malinis ang pangalan ng gobernadora. Grabe ang smear campaign. Anyway, we will confront this and expect our counter charges also to those people presiding and behind this. And we will uncover you sooner than later. Little by little, we have already known who are those people behind. Samantala, nagpasalamat si Governor Gwen sa Court of Appeals para sa ibinigay nitong temporary restraining order dahil hindi maaapektuhan ang kanyang mga huling araw para magampanan ang kanyang mga tungkulin sa lalawigan ng Cebu. If we were to take into account how many days are left of my term until June 30th, that would be well covered. And contrary to the belief of some overeager beavers, a proclamation does not yet vest upon you the authority nor the responsibility. Sa huling mensahe ng gobernadora sa kanyang live press con, nag-iwan ito ng misteryosong mensahe sa mga individual na nagdidiin sa kanya ngayon, kasabay ng pagkwestiyon hinggil sa resulta ng katatapos lang na halalan. Sa Garcia, kukumpletohin niya ang kanyang termino.